Para sa mga may need ng date na object sa inyong mga project, kunwari gusto nyo lagyan ng date schedule, date check and check out, so ito yung inyong gagawin. Open kayo ng browser, tapos hanapin nyo si J-Calendar. Ito yung sa unahan, yan, i-click nyo lang yan, tapos may makikita kayong ganito. Tapos, i-click nyo lang to, itong sa baba, yan, naka-zip. Pag click nyo yan, mapupunta kayo dun sa download, yan, i-unzip nyo lang. Tapos, sa loob nun, meron kayong makitang library, yung LIB, yan. Click nyo lang yan. Tapos, meron kayong makita ditong J-Calendar 1.0. Pwedeng, dito nyo na lang kunin yung jar, or pwede nyo namang i-move. Kunwari, may folder kayo na lalagayan. For example, sa akin, nilagay ko lang siya sa document para magkasama sila ni MySQL. Okay, next, pag na-download nyo na at na-unzip, gagawin natin, dito sa Palette Manager, right-click nyo lang to. Tapos, add jar, add from jar. Tapos, yung sa akin yung calendar is nasa document. Pero, kung naka-download nga kayo at ayaw nyo i-move, i-click nyo lang. Tapos, ayun, leave. Okay? Yung sa akin calendar. Next, piliin natin yung gusto natin i-add na component sa ating swing control. Kunwari, itong J-calendar. I-hold natin yung control sa keyboard para mag-choose. Yan, yan ang napili ko. Click lang next. Tapos, okay, so sa category na to ng palette, pipiliin natin si control kasi i-object lang siya na ilalagay natin sa ating project. Okay, so i-finish lang. Pero wala namang kaso kung sa ibang location ilagay. Tapos, ito yung mga laman nun. Ito naka-question mark. Okay, so try natin i-add para makita nyo yung mga iba-ibang content niya. Okay, makita kayong ganyan. So, yung isa, yung sa calendar, ito yan siya. Tapos, meron siyang weeks dito. Tapos, ito yung sa day. So, yan, then, halagay dyan. Tapos, ito yung sa day chooser. Yan. Tapos, meron tayo ditong month lang at meron tayo ditong year. Okay, so close na natin siya. Ang piliin lang natin is yung day chooser. Okay, lang natin siya. Click natin. Try nga natin kung gumagana. Okay. So, yun lang yung kunin natin. Kaya, dahil lang kailangan natin date schedule. Pero kung ang kailangan nyo is year or month, so yun yung mga option na pwede nyo gamitin. Okay. Ito pala, itong date chooser, magnify ko lang. Okay, so meron siyang format nakalagay dyan. Itong MMDY. Okay, for example, yan. Pag i-hover nyo, meron siyang tooltip nakalagay MMDY. Okay, so yun yung format niya. Month, day, at yung 2024, yung year. Pero kung gusto nyo na numeric, i-change nyo lang yung kanyang format. Gawin nyo siyang, yan, M, D, tapos Y, yan. Pag pinaran nyo, nari itong May 2, 2024, yan. So, nakalimutan natin palitan yung ating kuwet dito. Pwede natin i-set kung kuwet, kung hyphen, kung anong gusto nyo. So, ibalik ko lang sa dati. Dalawin ko yung D para may 0 na kasama pag single lang yung digit. Okay. Run ko lang. Dapat may 0 dito sa 2. Okay. So, okay na din naman yung ating format. Okay. Lagyan natin siya ng label. Lagyan natin text. Lagyan natin, yan. Tapos dito, change na yung variable. Lagyan natin date. Yan. Okay. Tapos, i-copy ko lang para pag may checkout, then ito na lang ilagay natin. Pero pag yung sa inyo lang is, kunwari, appointment schedule, ngayong day. So, yun na lang yung gagamitin nyo. Isa lang. Tapos ito, change natin yung variable niya. Yan. Okay, so pag nira natin, okay, so for example, ito is check in, check out. Okay, so paano natin ito magamit, itong dalawang date chooser natin, na kino-calculate kung ilang number of days para hindi na kayo mag-calculator kung kunwari from May 10 to May 17. So, gagawin natin, lagyan tayo ng label. Pwede namang spinner kung gusto nyo. Para lang dito. Pwede naman kayo mag-modify ng inyo. Sample guide lang din naman ito eh. Okay, tapos, gawin natin, yan, blanco lang. Tapos dito, change natin variable. Okay, para automatic na magkakalculate yung number of days, gawin natin is event, tapos property change, ito siya. Click lang yan. Tapos dito, sa code niya, erase lang natin to. Lagyan natin date, check-in, yan. Variable lang to ha. Okay, and then equal to, pangalan ng ating variable dito. Okay, date, check-in, nakalagay. Paste lang natin. So, pag nag-pink, ibig sabihin, existing yung variable na yon. Gawin natin get, date, yan. Tapos, semicolon. Okay, may encounter kayong red na yan. So, pag click nyo to, meron kayong nakalagay ito, add import. So, import lang natin para ma-add siya doon sa taas. To. Okay. Next is date checkout. Yan. Para sa pag-convert ng object natin. Tapos, kailangan nating
magkaroon ng condition. Kung may laman to, i-convert nyo lang dito. So, paano na? Anong next? Okay, so gagawin natin, meron tayo ng if statement. So, if ang check-in, itong variable na to, yan, ay hindi siya null, or may laman siya, yan. At yung check-out din, is may laman din, yan. Ang ating ilalagay sa loob is long. Integer din siya, pero mas mahaba yung kanyang size, long. Okay, so days value, get time natin. Okay, ang pag-compute natin ng check and check out is same ng pag-compute nyo ng age nyo. Nung nauna yung current date sa inyong birthday para hindi siya mag-negative. So, yan. Gagawin natin is i-convert lang natin yung result niya. So, time unit. Okay, so dito sa part na to, dahil siya ay function din, gawin natin siya, import lang natin to. May nakalagay dyan, click lang natin to. Pwede naman kayo mag-right click, fix import. Yan. Pero pag medyo nagdalawang isip kayo, ito na lang, add import. Para ma-add siya doon sa taas. Okay, so pag click natin yung tundok, yan yung lalabas sa kanya. So days lang yung piliin natin. Tapos, convert. Tapos i-convert niya daw yung value ni days value. Diba may kinumpi tayo kanina? Tapos, i-convert niya yon sa gawin natin siyang milliseconds. Same lang nung, di ba pa nag-compute kayo doon sa before A, di ba ang ginagamit doon ay, imbis na 1 seconds or 1 minute, ang ginagawa natin milliseconds. txt days. Okay, so next, isi-set natin yung value niya. Takes a days. So, gawin natin string. Maliban sa parse, pwede naman gamitin to. Tapos, gawin natin day stayed. Yan. Okay, pag nila natin siya, lagyan natin 10, tapos dito ay 17. Okay, wala siyang result. Kasi yung code natin is para lang sa check-in. Pero try natin baguhin tong value dito. Okay, so nagkaroon na siyang value kasi yung code niya lang is sa check-in. Gawin natin para sa same na action is meron siyang value. Gawin natin yung action dito sa checkout or yung property niya, pag nag-change, is same lang din yung mangyayari. Magko-compute din siya. So yan, paste lang natin. Ito lang yun. Kaya napin natin i-paste dito. Tapos pag i-run natin siya, try natin 10 hanggang 18. Okay, so 8 days. Try natin gawing, paano naman, pag nakalimutan nung natin, ilagay natin dito ay 11. Tapos, yung checkout date, hindi napansin, ginawa natin 9. Di ba magkaroon siya ng negative? Okay, so pwede natin gawin, maglalagay tayo ng if, tapos lagay natin check in dot. Dapat nauna si value ng check-in, mas earlier siya kasi sa date checkout. So, meron siyang key or meron tayong code na dinagdag. Click yung check-in, that. Meron siyang nakalagay na indicator. Diyan ko lang din nalaman. Okay, so yung before is, i-check niya if yung check-in daw is mas earlier yung kanyang date kaysa doon sa specific na date, which is yung check-out. Okay, so yun siya. Check-out. Lagyan natin. Okay. Tapos, lagyan natin dito, kung hindi siya earlier, gagawin natin, imbis na negative yung output, dapat ang laman ni txt days ay gawin na lang natin set text natin siya kay 0. Yan. Tapos, paano naman pag walang laman? Pwede naman natin lagyan. Kunwari, ang nilagyan natin ng content is check-in, pero nilagyan sa check-out. So, lagyan natin ng else na lang din dito. Copy natin to, lagyan natin dito. I-copy lang natin din tong laman na to, papunta dito sa check-out, kasi same lang din naman sila. Okay, so run lang natin. Click lang natin tong check-in date. Yan. Kunwari 8. Tapos, hanggang 30. Yan. So, hindi na kayo magko-compute. Paano naman ma'am, pag ito is 10, tapos ito ay 30. Yun, 0 lang siya. Pero kung gusto nyo lagyan ng red, for example, dapat red yun kasi mali yung kanyang nilagay na date. Prompt, pwede naman. So, lagyan natin background color, lagyan natin yan. Meron na siyang sample, red. Alam yung red. So, pag nira natin siya, pag click natin to ay 17, tapos ito ay 16, so mag-red siya. At least, aware si user natin, ay mali pala yung nalagay ko. Pero pag nilagay natin dito ay 15 or 14, ayun. So, hindi na natin nabalik. So, gagawin natin para mabalik siya sa white. Or mabalik siya, hindi pala white to. Wala siyang kulay. So, gawin natin, yung color niya ay null. Para wala siyang kulay. Copy lang natin tong changes dun sa baba. Okay. Pag nara natin, lagyan natin check-in. Date natin ay 17, check-out ay 10. Okay. So, pag, di ba, mag-0 siya. Pero pag in-ISO natin siya, yun. Wala na siyang red. Tapos, tama na yung kanyang output. Okay, yun lang.